Nagsisimula ang kwento sa napakagandang tanawin ng dagat at kalikasan na may matataas na bundok at nagliliparang mga ibon. Sa gilid ng dagat ay may isang binatang lalaki mukhang kaawa-awa ang lagay. Siya ay nahihirapang makatulog sa kanyang sitwasyon. Sa kanyang pagkakaalala, bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano at siya ay napakaswerteng nakaligtas subalit nararamdaman niyang masakit ang buo niyang katawan. Nag-aalala siya na baka napunta siya sa ibang mundo. Ganun pa man, wala siyang pakialam, ang importante siya ay nananatiling buhay, at yun ay sapat na. Ngayon, nagdesisyon na siyang bumangon upang maghanap ng katulad niyang biktima rin at napadpad sa lugar na ito, at sa kanyang paglalakad, may natano siyang isang babae na nakadapa sa buhangin. Sa kanyang distansya, siya ay nagmamadaling lumapit dahil walang anumang pagkilos galing sa babae. Umaasa akong hindi pa siya patay, at siya ay nakalapit. Nag-aalala siya sa buhay ng babae at dahil rin sa maganda niyang katawan, kahit sino naman ang makakakita walang hindi maaakit sa katawan niya, may pumasok na masama sa kanyang isipan ngunit itinigil niya ito. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kahit siya ay single at walang jowa, hindi naman ako desperado para gumawa ng kahit na ano. Sinubukan niyang alamin kung siya ay buhay pa, subalit ng kanyang inihiga sa kanyang braso. Nakita niya ang babae at siya ay gulat dahil kilala niya ang babaeng ito at kung bakit siya nandito. Ganun pa man, siya ay lubhang kaakit-akit ang kagandahan lalo ang hubog ng kanyang katawan. Ang magandang babae na pula ang buhok, ang pangalan ay Guanling Yu. Balik sa nakaraang sila pa ay high school, ang pangalan ng bida ay Liu Yi at ang nakakabatang kapatid ni Ling Yu ay Guan Sufei. Sila ay masyadong malapit sa isa't isa, daig pa ang matalik na magkaibigan. Subalit sina Liu Yi at Sufei ay nagsimulang mag-date. Si Guanling Yu ay bigla nagbago ng ugali at gusto niya makipagtalo 80 beses kada araw at sinusubukan pa niyang paghiwalayin sina Liu Yi at Sufei. Ang simpleng buhay ng dalawang pusong nagmamahalan ay dahan-dahang natutunaw. Sa huli, ang resulta sa pagitan nila Liu Yi at Sufei ay humantong sa Himalayan dahil si Guanling Yu ay ginamit ang connection sa pamilya upang malaipat sa ibang eskwelahan ang magkapatid. Paglipas ng 8 taon, si Ling Yu ay muli niyang nakita. Nabalitaan niyang si Guanling Yu ay isa ng CEO sa kumpanya ng kanilang pamilya habang si Sufei ay flight attendant at hinahangaan ng marami. Balik tayo sa putradyas na babaeng ito. Ako ay nakaramdam ng hiya, sapagkat sa aming tatlo ay ako lamang ang napag-iwanan. Habang hawak ko ang babaeng ito, at tinitignan ang kanyang noo kung may sugat, ay naaalala ko ang nakaraang ay palagi kami nagtatalo na parang mga bata hanggang ang isa sa amin ay nasaktan. Napagtanto ko na ang lahat ng iyon ay tapos na. Bigla ko naalala ang aking ex, kung si Guanling Yu ay nandito. Malamang si Sufei ay nandito lamang sa paligid, sana tama ako, pero bago yon, ito na ang pagkakataon ko para gumanti kay Guanling Yu pag siya ay nagising. Kaya lintik kang babae ka, matitikman mo rin ang lupit ng aking paghihiganti. Biruin mo 8 taon ko tiniis ang sakit ng paghihiwalay namin dahil sa kagagawan mo tapos magpapakita ka sakin at sa sitwasyon pa na ganito. Ganun pa man, mabuti pa rin akong tao kaya diniin ko ang aking mga kamay sa kanyang sikmura at ayon, naisuka niya ang tubig dagat galing sa kanyang katawan. Sa wakas bumalik na ang iyong kamalayan, sabi ng bida, subalit takang-taka ang babae kung nasaan siya, kaya sinabi niya, ikaw. Sumagot ang bida, ano? Habang unti-unti palang bumabalik ang kanyang kamalayan dahil sa pagtataka na may pag-aalala, tinanong niya ang bida kung nasaan sila. Tumingin siya sa buong paligid at napatitig sa bida na nakatayo sa kanyang harapan, at napagtanto ng babae na napakagwapo naman pala ng lalaking ito habang hindi pa niya naaalala na kilala niya pala ang bida natin. Sumagot ang bida, hindi mo ba alam kung nasan ka? Sumagot ang babae, magtatanong ba ako kung alam ko? Ang gwapo mo sana pero ang pangit naman ng ugali mo. At sumagot ang bida, ano naman ang pakialam ko? Gaya ng sinabi ko, masyado kang nagbubulag-bulagan kahit alam mo naman ang nangyari. At para bang wala kang pinagsisisihan sa lahat ng ginawa mo, ang galit sa dibdib ng bida ay parang apoy na hindi namamatay, at sumagot ang babae na may pagtataka. Napakatalas naman pala ng dila mo, ano ba mga pinagsasabi mo? At nagsisimula na naman makipagtalo ang babae sa bida natin, na wala din ang paghanga ng babae sa kanya. Ganun pa man, binago ng bida ang usapan at tinanong niya si Ling Yu kung nasaan si Sufei. Nabigla si Ling Yu na may pag-aalala dahil nabanggit ni Liu Yi si Sufei. Naalala niya na si Sufei ay flight attendant ng eroplanong sinakyan niya. Biglang hinawakan ni Guanling Yu ang braso ng ating bida at nakiusap siya na pwede hanapin nila si Guan Sufei.
hindi daw siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman na nasa maayos lang ang kanyang kapatid. Si Liu Yi naman ay nag-alala din kay Su Fei, inisip niya na sana nasa maayos na kalagayan ang kanyang ex. Sa kaibuturan ng kanyang puso naroon pa rin ang pag-aalaga niya kay Su Fei. Nangako ang ating bida na mahahanap niya si Su Fei. Nakikita natin ngayon na may dalawang tao na tumatakbo sa puting buhangin habang sumisigaw sila sa pangalan ni Su Fei. Parang isang pangyayari sa pelikula na makikitang napakaromantiko palabas subalit, makikitang bigla namang nadapa ang babae at tumama ang kanyang benti sa basag na shell. Sa kamalasan naman talaga, hindi nga siya nagkaroon ng sugat sa pagbagsak ng eroplanong, subalit nasugatan naman siya sa pagkakadapa niya at dahilan para demogo ang kanyang benti. Sumigaw si Guanling Yu sa sakit at napaapan at nakuha ni Ling Yu ang atensyon ni Liu Yi at nakitang hawak-hawak ni Ling Yu ang dumudogong sugat kung kaya't dali-daling lumapit ang ating bida para tulungan siya subalit hinampas lamang ni Ling Yu ang kamay ng ating bida. Pasigaw niyang sinabi, "Wag mo akong hawakan. Lumayo ka." Nilayo naman ni Liu Yi ang kanyang kamay at hinayaan na lang ang babaeng nag-iinarte. Pagkatapos patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa na paghahanap. Pero sa mga oras na ito ay nag-iingat na sila. Pagkalipas ng mahabang oras, sa wakas ay manakita na silang katawan na nakadapa sa malalaking bato. Nang makalapit sila, sa kanila nalaman na patay na ang kanilang nakita. Ganun pa man, nasa maayos ang kanyang kasuotan kaya kinuha niya ito. "Kaibigan, hiramin ko muna ang damit mo," at kinuha ni Liu Yi ang damit at sinuot. Nakita naman ito ni Guanling Yu at sinabi, "Wala kang puso, bakit mo naman ginawa yan sa patay?" Sumagot ang bida, "Napakapangit talaga lumalabas sa bunganga mo, ano pala ang nararapat gawin sa ganitong sitwasyon? Kahit ang mga lamok at mababangas na hayop ay gagawa ng paraan para mabuhay lalo na babagsak ang temperatura sa gabi, kaya mo bang magtiis? Siguradong lalamigan ka kaya wala kang ibang pagpipilian at suotin mo ito at hindi na kumibo ang dalaga." At nagpatuloy sila sa paglalakad. Naabutan nila sa kabilang panig ang sikat ng araw na nagniningning. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-abante. Si Liu Yi at Guanling Yu ay may nakitang mga tao sa di kalayuan. Sa sobrang saya nila ay patakbo silang lumalapit sa mga tao sa pag-aakalang kasama nila si Su Fei. Subalit sa kanilang pagtakbo ay may nakita silang nakasabit na bag sa sanga ng puno at kinuha ni Liu Yi upang tignan. "Masyado kang nagsasayang ng oras at matako sa mga bagay," sabi ng dalaga sa ating bida. Subalit wala pa rin pakialam ang ating bida, kailangan niyang makahanap ng mahalangang bagay na pwedeng gamitin tulad ng lighter o kutsilyo. Si Guanling Yu ay hindi makapagsalita sa sinabi ni Liu Yi, "Sa ganitong sitwasyon sa pagitan ng buhay at kamatayan ay magagawa mo pa ring manghangad ng mga bagay-bagay." Habang ang dalawa ay nakatayong magkasama, may isang lalaki na nakatayo sa malayo at nakitang may hawak-hawak na bag sa kamay ni Liu Yi at sinabi ng "Bitawan mo yan." Ang lalaking nakasuot ng magarang kasuotan hindi katulad ni na Liu Yi at Guanling Yu, na talagang nakakahiya. Ganun pa man nagtatakang sumagot si Liu Yi na, "Sino ka ba?" At ang pakiramdam ng ating bida ay parang mabigat, kaya nang mapagtanto niya na siya pala ang branch manager ng domestic conglomerate. Liu Yi pasigaw na sabi ng top mole na lalaki halatang galit na galit, "Gustong manakit? Nagtatakang paanong hindi mo ako nakilala, sa palagay mo? Sino pa bang hindi nakakakilala sa akin? Kilala mo ba yung isa sa likod ko? Siya si Kapitan Yang Bakhan, siya ay aking matalik na kaibigan, kaya kung alam mo ang dapat mong gawin ay gawin mo ang tama at makakabuti yun sa'yo," sabi ng lalaki kay Liu Yi. "Ang mga gamit na aming na-recover ay ibabalik namin sa mga totoong may-ari." At dahil sa binibigay na pressure kay Liu Yi, nagpakumbaba ang gwapo nating bida at nagdahilan na hindi naman nila sinasadya na makita ang bag. "Sinilip lang namin yung bag kung may pwede pakanabangan sa lugar na ito tulad ng lighter at relo." Guanling Yu ay piniling manahimik na lang sa likod ng bida dahil kilala niya ang lalaking ito na nag-sponsor sa biyahe ngunit nakasama sa aksident. Si Liu Yi ay nagtatangka at umiiwas na ibigay ang bag sa top mole subalit pinipilit pa rin ng lalaki na makuha ang bag, kaya napag-isip-isip ni Liu Yi na may mahalangang bagay sa loob ng bag, kaya patuloy niya itong kinukuha. Sa kasamaang palad may narinig ang dalawa na pamilyar na boses. Si Liu Yi at Guanling Yu ay sabay na napasigaw sa pangalan ni Su Fei. Si Su Fei ay nagpakita sa dalawa na walang galos o walang anumang sakit na nararamdaman sa kabila ng pagbagsak ng eroplano. Masaya si Su Fei na makita ang kanyang ate na nasa maayos na kalagayan, habang si Guanling Yu ay masaya din sa kanyang kapatid habang magkahawak kamay.
Si Liu Yi ay namumula ang pisngi habang nakikita niya sa kanyang harapan ang kanyang ex-girlfriend at wala siyang masabi. Nagsalita ang top mole sa paglabas ni Su Fei. Guan Su Fei, sino nagsabi sa'yo na lumabas at pumunta dito? Bumalik ka sa loob. Ngayon na, si Su Fei ay lumingon at sinubukang magpaliwanag na gusto niya lang makita ang 2 taong bagong dating. Liu Yi ay nakita ang reaksyon ni Su Fei habang ito'y nagpapaliwanag. Liu Yi ay naramdamang hindi maganda ang trato kay Su Fei ng mga taong ito, at ang hinala ni Liu Yi ay laging tama na hindi sila mabuting tao. Si Top Mole ay nauubos na ang pasensya kay Liu Yi at sinabi Su Fei, ang iyong ate Ling Yu ay pwedeng sumama sa atin, pero ang lalaking ito ay hindi. Sabihin mo sa kanya na bitawan niya ang bag. Si Liu Yi ay may tiwala sa sarili at hindi susuko kung kaya't hinamon niya si Top Mole na kung sa tingin mo. Paano mo masisigurado na hindi mo aangkinin ang laman ng bag? Si Su Fei ay tinangkang pahintuan si Liu Yi, subalit bago siya makareact, may isang tao sa kanyang likod at tinakpan ang kanyang bibig at matagumpay na naisailalim ng kanyang kontrol si Su Fei. Liu Yi, ano na ang gagawin mo? Susundin mo ba ang iniuutos ko para pakawalan namin siya o hindi? Guan Lingyu ay nabigla sa ginawa ng manager at kapitan. Hanggang dito muna tayo mga Kerkap, susubukan ko magtuloy-tuloy hanggang matapos natin ang chapter na ito kaya humihiling ako na sana suportahan niyo ako at pakipindot naman po ng like, subscribe at notification bell para updated ka sa mga bago nating recap.